Maraming mga Kristiyano ang naniniwala sa rapture at meron din namang hindi naniniwala sa rapture. Hati-hati ang pananaw ng mga theologians, Bible scholar, tungkol kung sino-sino ba ang mararapture at kailan ba magrarapture. Sa pag-aaral na ito, sa tulong na banal ng Espiritu Santo, hihimay-himay natin ang inyong mga katanungan tungkol sa misteryo ng rapture. Ang salitang rapture ay hindi natin matatagpuan ng letra por letra sa Tagalog o English translation ng Biblia. Kung babasahin natin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, after that, he who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Ang salitang caught up dito, kung titingnan po natin sa original na Greek translation ay harpazo. Ayon sa BibleStudyTools.com, ang salitang harpazo means snatch away or carry off by force. Sa Tagalog, dadagitin ng mabilisan at malakasang puwersa paitaas. Kasi kaibigan, hindi ka pwedeng dagitin ng dahan-dahan at mahina. Para maiangat ka sa mundo na ito, kailangan mong daigin ang pull of gravity. Kaya harpazo ang ginamit diyan means kailangan mong umangat ng mabilis at ng buong puwersa. Sa Latin Vulgate na isinalin ni Saint Jerome, ang word na harpazo na mula sa Greek ay rapi emor. Diyan po natin nabuo ang salitang rapio, ang salitang rapere, at ang salitang rapturo. At ang rapturo ay tinatawag na rapture sa salitang Ingles. Kaya technically, ang salitang rapture ay nasa Biblia. Sa pag-aaral na ito, kaibigan, tatlong katanungan ang ating sasagutin sa content na ito. Saang timetable ba ng end times magra-rapture? Sino-sino ba ang mararapture? Anong klaseng katawan meron ang mararapture? Ang tanong na ito ay mabusisi nating iimbestigahan ang misteryong bumabalot sa rapture. Kaya ang content na ito ay punong-puno ng investigasyon at punong-puno ng lohika para masagot natin ang misteryo ng rapture. Kaya ang unang tanong saang timetable ba ng end times magra-rapture? Inaamin ko kaibigan na ang mga futurists ay hati-hati ang sagot sa hiwaga kung saan sa natitirang 7 years tribulation tatiming ang rapture. Ito ay pre-tribulation theory, mid-tribulation theory, at ang post-tribulation theory. Ang pre-tribulation theory ay naniniwala na ang rapture ay mangyayari bago pumasok ang 7 years tribulation. Ayon sa theory na ito, na walang dahilan ang Diyos na ang kanyang iglesia na suungin ang 7 years na kapighatiang daranasin ng buong mundo. Majority ng futurists ay naniniwala dito. Pangalawa dito ang mid-tribulation theory. Ay naniniwala na ang rapture ay mangyayari sa kalagitnaan mismo ng tribulation. Ang mga mid-trib ay naniniwala na ang totoong tribulation ay mangyayari hindi sa buong 7 years, kundi sa kalagitnaan ng 7 years tribulation. Naniniwala sila na ang unang 3.5 years na birth pains ay hindi pa gaanong kahirap ang buhay sa loob ng 7 years. Ang kanilang paniniwala ay base sa nasusulat sa Mateo 24 na ang rapture ay mangyayari bago lapastanganin ang templo. Ang pangatlo ay ang post-tribulation theory. Sila ay naniniwala na ang rapture ay totoo, pero ito ay mangyayari pagkatapos ng 7 years of tribulation. Dahil ayon sa kanila, ang rapture at ang second coming ay iisang pangyayari lamang. Ang kanilang matatag na ebidensya ay ang sinasabi ni Jesus sa Mateo 24 na walang rapture na nabanggit si Jesus regarding sa Matthew chapter 24. Ang tatlong theory nito ay may mga matitinding Bible verse na pinangahawakan, kaya napakahirap alamin kung sino sa tatlong ito ang may nasa tamang view. Mabuti na lang kaibigan, merong sinasabi ang Bible kung paano mo malalaman ang katotohanan sa mga naglalabang mga teorya ng mga nag-aaral ng Biblia. Para maintindihan po natin ang misteryo ng tatlong teorya na ito, dapat natin maintindihan ang salitang rightly dividing the scriptures.